Nararamdaman mong ikaw ang mali. Pero teka, baka niloloko ka lang ng tahimik. Ito ang tawag sa gaslighting. Ang pinakamasahol na uri ng manipulasyon na di mo agad namamalayan. Ang gaslighting ay isang uri ng psychological manipulation kung saan pinapaniwala ka ng isang tao na ang nararamdaman, naiisip o naaalala mo ay mali. Kahit totoo ito, layunin ng gaslighter. Sirain ang kumpiyansa mo sa sarili upang mas madali ka nilang kontrolin. Origin ng term. Galing ito sa 1938 play na Gaslight, kung saan ang asawa ay unti-unting binabaliw ang kanyang misis sa pamamagitan ng pagmanipula ng paligid, tulad ng pagpatay sindi ng ilaw, at pagdini na may nagbago. Mga halimbawa, grabe ka, ang arte mo. Wala akong sinabing ganyan. Siguro guni-guni mo lang yan. Kaya siguro ka nagkakaganyan kasi overly emotional ka. Ang mga simpleng statements na ito, kapag paulit-ulit, ay nagdudulot ng self-doubt, anxiety, at emotional dependence sa taong nanggagaslight. Magapalatandaan na ikaw ay biktima ng gaslighting. Hindi mo agad mararamdaman. Madalas, parang normal lang na away. Pero may pattern ito. Narito ang mga red flags. 1. Palagi kang nag-a-apologize kahit hindi mo alam kung bakit. Hindi mo na alam kung may mali ka ba talaga, basta instinct mo na ang mag-sorry. 2. Nawawala ang tiwala mo sa sarili mong memorya. Parang sinabi niya yun dati pero parang ako lang ang nakakaalala. Ito ang gustong epekto ng gaslighter, na ikaw mismo ang magduda sa sarili mo. 3. Pakiramdam mo, ikaw ang may problema. Lagi mong iniisip, ako ba ang sensitive? Ako ba ang mali? 4. Pinapalabas ng gaslighter na siya lang ang reasonable. Siya daw ang logical, ikaw daw ang emotional. Pero ang totoo, ginagamit niya lang ito para sirain ang validity ng feelings mo. 5. May cycle of confusion. Minsan sweet at maalaga siya, pero biglang cold, distant o naninisi. Paulit-ulit ang cycle para mas lumalim ang emotional dependence mo sa kanya. Bakit ito ginagawa sa'yo? 1. Para magkaroon ng control. Ang gaslighter ay gustong sila ang may kapangyarihan sa relasyon. 2. Dahil sila rin ay insecure. Madalas, ang mga gaslighter ay emotionally immature, narcissistic o may trauma din. Pero hindi ito excuse, kundi explanation kung bakit sila manipulative. 3. Para takasan ng accountability. Kung palagi kang nalilito at nagdududa, hindi mo siya mako-confront. Walang responsibility, walang apology, ikaw pa ang sisisihin. MGA uri ng gaslighter. May iba't ibang klase ng gaslighter. At depende ito sa personality nila. 1. The narcissist. Laging sila ang tama. Kung may mali, ikaw ang dahilan. Hindi sila marunong mag-sorry kahit mali na sila. 2. The passive gaslighter. Hindi obvious, tahimik. Pero sinisira ka sa maliliit na bagay. Halimbawa, panay joke na may halong insulto, tapos sasabihin lang na joke lang yon. 3. The victim. Sila ang laging kawawa sa kwento. Kahit ikaw na ang nasasaktan, sila ang magmumukhang biktima. Epekto ng gaslighting sa isang tao. Mental and emotional damage, anxiety, depression, trauma bonding, trust issues. Minsan, umaabot pa sa identity crisis. Hindi mo na alam kung sino ka talaga. Bakit palaging ikaw ang nagdududa? Hindi ka nag-iisa. May sikreto silang gustong itago sa'yo. Ngayon, ituturo ko sa'yo ang mga palatandaan at taktika para mahuli mo ang gaslighter sa kanilang laro. Paano sila nag-gaslight? MGA karaniwang teknika. 1. Denial, pagtanggi ng sinasabi o ginawa. Kapag may pinagtatalunan, agad nilang itatanggi na sinabi o ginawa nila ito. Kahit may ebidensya ka, tatanggi sila para i-doubt ang memorya mo. 2. Trivializing, pagpapaliit ng damdamin mo. Sasabihin nilang overreacting ka lang o emotional ka. Pinapaliit nila ang sakit o pagkabahala mo para magmukha kang exaggerator. 3. Withholding, hindi pagbibigay ng impormasyon. Sisirain nila ang communication sa pamamagitan ng pag-iwas o hindi pagsagot. Hindi kita maintindihan o hindi kita kayang kausapin ngayon. 4. Countering, pag-question sa memorya mo. Laging sinasabi na mali ang naaalala mo. Hindi ganun nangyari o naalala mo ng mali. 5. Diverting, pagbabawas ng attention. Lilihis nila sa ibang topic. Tapos ka na ba dyan sa reklamo mo? O bakit lagi kang ganun? Galingkod palatandaan na pinakamadalas gamitin ng mga gaslighter. 1. Manipulasyon ng katotohanan. Madalas silang nagkukwento ng mga pangyayari na palaging pabor sa kanila. Ginagawa nilang mali ang nararamdaman mo sa isang pangyayari. 2.
Pagkukunwari na concerned at maalalahanin. Parang konsernado, pero ginagamit lang para mas lalo kang malito o ma-pressure. Halimbawa, ayoko na masaktan ka kaya ganito ako nagsasalita. 3. Pagplay ng emosyon. Gamit ang guilt trips, pagsisisi, o kahit pagmumura para ikaw ang mapahiya o matakot. Kung mahal mo ako, hindi mo gagawin yan. 4. Isolasyon. Unti-unti kang nilalayo sa pamilya, kaibigan o mga taong makakatulong. Pinipigilan ka nilang makakuha ng suporta kung paano mo sila mahahuli. 1. Magtala ng mga pangyayari, journaling. Isulat lahat ng mga pangyayari, salita at eksena na nagpapakita ng gaslighting. Kapag may konkretong ebidensya, hindi na sila makapagtatanggi. 2. Magtiwala sa iyong sariling pakiramdam. Kung palagi kang nagdududa sa sarili, tanungin, ano ba talaga ang nararamdaman ko? Huwag hayaang sirain nila ang iyong pananaw sa katotohanan. Trust, maghanap ng suporta. Kaibigan, pamilya, o therapist na makikinig at magbibigay ng objective na opinyon. Mahalaga ang external validation. 4. Obserbahan ang pattern. Hindi isolated ang mga incidents. May paulit-ulit na cycle. Kapag napansin mo ito, malinaw na may problema. 5. Gamitin ang gray rock technique. Huwag maging emotional o mag-react sa mga gaslighting tactics. Maging boring at walang reaction para hindi nila ma-exploit. May gitanong na dapat mong itanong sa sarili. Bakit palagi akong nalilito kapag kasama siya? Bakit kailangan ko palaging mag-sorry kahit hindi ko alam bakit? May mga nangyayari ba na nagdudulot ng takot o pagkahiya? Nalilito ba ako tungkol sa mga nangyayari sa relasyon? Pinipigilan ba akong makipag-usap sa iba tungkol dito? MKI estratehiya para protektahan ang sarili. 1. Pag-set ng boundaries. Ipaalam ng malinaw kung ano ang hindi mo papayagan. Halimbawa, hindi ako papayag na tawagin mo akong baliw. 2. Self-care at mental health. Maglaan ng oras para sa sarili. Meditasyon, journaling, therapy, para mapanatili ang clarity ng isip. 3. Pagkilala sa toxic behavior. Mahirap tanggapin, pero kailangang makita ang totoo kahit masakit. Kung paulit-ulit ang gaslighting, kailangang magdesisyon. 4. Pagpaplano ng exit strategy. Kapag toxic na, magplano kung paano ka makakaalis ng ligtas. Maghanda ng support system bago gumawa ng hakbang. Nasaktan ka, nalito, pero hindi yon ang katapusan ng kwento mo. Ngayong araw, tutulungan kitang bumangon at maghilom mula sa gaslighting. Tanggalin ang kulang sa katahimikan. Pag-acknowledge ng sakit. Importante ang pagkilala sa pinagdadaanan. Hindi ito madaling proseso. Hindi mo kailangang itago ang sakit o kahinaan. Maglaan ng oras para tanggapin na naloko ka. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi lakas. Mga hakbang. Sumulat ng journal tungkol sa nararamdaman mo. Mag-usap sa taong pinagkakatiwalaan mo. Kilalanin na mayroong mali sa nangyari at hindi ikaw ang may kasalanan. Pagpapalakas ng sarili. Rebuilding self-trust. 1. Self-validation. Kilalanin ang sarili mong damdamin at intuition. Huwag hayaang sila na ang magdikta kung ano ang totoo para sa'yo. 2. Mindfulness at grounding techniques. Gamitin ang mga paraan tulad ng deep breathing, meditation, at sensory awareness para manatili sa realidad. Ito ay tutulong para hindi ka ma-override ng manipulation. 3. Positive affirmations. Yung gamitin araw-araw para palitan ang mga negatibong paniniwala na naimpluwensyahan ng gaslighting. So, halimbawa, ako ay karapat-dapat na respetuhin. Tiwala ako sa sarili ko. Mahalaga ang mga tao sa paligid mo na makakatulong sa emotional healing. Pumili ng mga tunay na makikinig at hindi huhusga. Maaring therapist, support groups o kaibigan. Paghahanda para sa bagong simula. 1. Pagbuo ng boundaries. Matutong magtakda ng malinaw na hangganan sa mga relasyon mo. Huwag hayaang maulit ang nakaraang trauma. 2. Pag-aaral at pagsasaliksik. Palawakin ang iyong kaalaman tungkol sa emotional abuse at gaslighting. Kapag alam mo, hindi ka madaling mabiktima ulit. 3. Pagpapatawad kung handa ka. Hindi para sa gaslighter, kundi para sa sarili mo na makalaya sa bigat ng galit at sakit. MGA practical na hakbang para sa pang-araw-araw. 1. Limitahan ang kontak sa gaslighter kung posible. Kung malapit ka pa sa kanya, subukang magbigay ng distansya. Iwasan ang mga sitwasyon na nagdudulot ng stress o trauma. 2. Magkaroon ng personal na proyekto o hobby. Makakatulong po para makapag-focus ka sa sarili mo at sa mga positibong bagay. Halimbawa, pag-aaral ng bagong skill, sports, art.
3. Regular na mental health check. Maging conscious sa emotional estado mo araw-araw. Huwag matakot humingi ng professional help kung kinakailangan. Pagbabalik sa normal na buhay, hindi mabilis ang paghilom. Magkaroon ng pasensya sa sarili. Kilalanin ang maliliit na progreso bilang tagumpay. Tips para sa healthy relationships moving forward. Mag-obserba ng red flags. Kung maging bukas sa komunikasyon, pahalagahan ang sarili. Natapos na natin ang serye tungkol sa gaslighting. Sana nagkaroon ka ng mas malinaw na pag-unawa at lakas para harapin ang kahit anong uri ng manipulasyon. Tandaan, karapat-dapat kang mahalin ng may respeto at katotohanan. Kung nagustuhan mo ang serye na ito, i-like, i-share sa mga kaibigan mo at mag-comment ng mga katanungan o karanasan. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang videos tungkol sa dark psychology. Salamat sa panonood.